Doon ka nga. Ang baho mo. Ang dumi-dumi mo pa. Parang awa niyo na po. Ang kain lang. Captain, we successfully landed to the platform. Good job, good job. Saad ng kapwa-piloto ni William. Good job, co-pilot. Everyone, we are now on our destination. Please follow the directions to the exit. Anunsyo ni William sa mga pasahero. Huminga naman ng malalim si William. Mabuti na lang at naging ligtas ang biyahe nila at ligtas silang nakalapag sa airport. Hindi ka pa bababa, Captain? Oras pa para mag-lunch break. Saad ng kasamahan niya. Umiling naman si William. No, I'm good. I'll stay here. Saad nito. Sige, ikaw ang bahala. At iniwan na si William. Napatingin si William sa labas. Parang kailan lang ay nag-aaral pa lang siya para maging piloto. Pero eto na siya ngayon at nagpapalipad ng eroplano. Marami-rami na rin ang naipon niya mula sa kinikita niya kada buwan. Mataas na rin kasi ang pwesto niya bilang piloto. Isa na siyang kapitan. Isa sa mga matataas na posisyon ng piloto. At marami ring rumirespeto sa kanya dahil sa kanyang husay sa pagpapalipad ng eroplano. Marami ring humahanga sa kanya dahil kahit mayaman na siya, ay matulungin at mabait siya sa kanyang kapwa. Ginagamit niya ang pera niya sa mga charity at nagdo-donate siya sa mga ampunan at nag-aalok din ng scholarship. Ginagamit niya ang pera para tumulong sa kapwa. Marami na rin siyang natulungan sa mga kasamahan niyang piloto, kaya't malaki ang respeto ng mga ito sa kanya. Ang husay niya talagang magmaneho, Captain. Hindi madali ang trabaho ito. Lalo pat hindi nalalayo ang disgrasya. Pero ito pa rin yung pinili niyong propesyon. At hindi lang yun. Kahit na mayaman na kayo, hindi niyo nakakalimutang tumulong sa kapwa. Kaya't hanga ako sa inyo. Saad ng kasamahan ni William. Salamat. Nagagalak ako na dahil sa yaman ko, ay nakakatulong ako sa mga tao. Yun lang naman ang importante sa akin. Ang makatulong sa mga tao at kahit paano ay mabigyan sila ng maginhawang buhay. Katulad ng buhay na tinatamasa ko ngayon. Napakabait niyo talaga, Captain. Mabuti na lang, kayong Captain. Dahil alam naming hinding-hindi mo papabayaan ang buhay ng mga pasahero. Masaya ako na ikaw ang Captain namin. Saad nito. Napangiti na lang si William. Masaya siya na may humahanga sa kanya. Hindi rin kasi madali ang trabaho niya, lalo pat hawak niya ang buhay ng mga pasahero. Kaya't dapat ay maayos ang trabaho niya. Kung hindi, ay mapapahamak silang lahat. Isang araw, nagkaroon ng selebrasyon sa airport. Isa itong selebrasyon para sa anniversary ng airport na pinagtatrabahuhan nila. Lahat ng mga piloto, flight attendants, at mga employees ay nasa party. Napatingin si William sa mga kasamahang piloto. Halos lahat ng nandito ay tinulungan niya at malaki ang respeto sa kanya. Successful na ito sa buhay at mayayaman na rin katulad niya. Marami na siyang naitulong sa mga tao sa halos isang dekadang pagtatrabaho bilang kapitan ng piloto. Ang iba nga ay successful na ngayon. Ngunit napapaisip siya kung ang mga taong tinulungan niya noon ay tumutulong din ba sa iba. Naawa siya kapag naiisip na may mga tao pa rin naghihirap. Alam naman niyang hindi matatapos ang kahirapan, ngunit gusto niyang tumulong kahit papano. Naniniwala siya na sa kaunting pagtulong ay malaki ang pagbabagong mangyayari. Kung kaya't naisip niyang magpanggap na isang pulubi. Inisip niya na ito ang magiging pagsubok. Gusto rin kasi niyang malaman kung ano talaga ang ugali ng kanyang mga kasamahan. At gusto niyang malaman kung may tutulong ba sa isang pulubi sa kanyang mga kasamahan. Nangangamba kasi siya na baka sa sobrang yaman ng mga natulungan ay nakalimutan ng mga ito na tumulong sa mga nangangailangan at naghihirap. Sigurado ka ba dyan sa gagawin mo, pre? Baka naman mapahama ka. O kaya pagtabuhin lang kayo ng mga kasamahan natin. Saad ng kaibigan ni William.
Ito lang ang makakaalam ng plano niyang pagpapanggap. Ito lang kasi ang pinagkakatiwalaan niya. Ngumiti lang si William. Ayan nga, Miguel. Gusto kong malaman kung sino bang may magandang kalooban sa mga kasamahan ko. Gusto kong malaman kung sinong tutulong sa akin bilang isang pulubi. Saad ni William. Hay nako, kung ano-ano talaga yung naiisip mo. Nag-aalala ako baka mapahama ka lang sa gagawin mo. Nag-aalala lang saad ng kaibigan niya. Huwag kang mag-alala, kaya ko naman ang sarili ko. Sige, ikaw na munang bahala dito sa opisina habang wala ako. Piling niya. Nagulat naman ang kanyang kaibigan. Ano? William naman. Mukha hindi ko kayanin ang trabaho dito. Reklamo nito. Ano ka ba? Naniniwala ako sa kakayahan mo. Alam kong kaya mo ang trabaho dito. Saad ni William. O siya, magdi-disguise muna ako bilang pulubi. Ikaw munang bahala dito. Walang nakakaalam sa kanyang plano. Tanging ang kanyang kaibigan lang ang may alam ng plano niyang magpanggap na pulubi. Nagpaayo siya sa isang professional artist at nagsuot ng wig. Nagpanggap din siya na madumi para mas lalo siyang maging mukhang pulubi at nagsuot din ng sira-sira at punit-punit na damit. Pagkatingin niya sa salamin ay hindi na niya makilala ang sarili niya. Mukha na talaga siyang pulubi. Pagkatapos mag-ayos ay kumuha na siya ng lata at kunyari ay manlilimos. Lumabas na siya sa kanyang opisina. Nagpunta siya ng airport kung saan naroroon ang mga kasamahang tinulungan niya na ngayon ay mayayaman na. Noong una nga ay ayaw siyang papasukin ng guard sa loob. Pero nang ipinakita niya ang kanyang ID at nagpakilala, ay pinapasok siya nito, nagulat na gulat ang mukha. Doon na isinagawa ni William ang kanyang plano. Nakita niya ang isa sa mga kasamahang piloto. Nilapitan niya ito at nanlimos. Palimos po, kahit barya lang po, pangkain lang. Saad ni William. Tumingin ito sa kanya at nandiri. Doon ka nga, ang baho mo, ang dumi-dumi mo pa. Sigaw nito sa kanya. Parang awa niyo na po, pangkain lang. Pagpupumilit pa ng pulubi. Ano ba? Tigilan mo nga ako. Lumayo ka sa akin. Paano ka ba nakapasok dito? Umalis ka na nga. Kadiri ka. Galit na sigaw nito at itinulak siya na naging dahilan para matumba siya. Hindi makapaniwala si William na ginawa ito sa kanya. Noong maayos ang itsura niya at alam ng lahat na kapitan siya ng piloto, ay nirirespeto siya ng lahat. Ngunit ngayong mukhang pulubi siya, ay pinandidirihan na siya ng lahat. Napagtanto niya tuloy na may maskara ang mga tao. Rerespetuhin ka lang kapag may pera ka. Kapag may mapapala sila sa iyo. Ngunit kung nakakadiri at wala kang pera, ay ipagtatabuyan ka lamang nila. Mayaman na nga ang kanyang mga tinulungan, ngunit karamihan ay masama ang ugali. Ni wala man lang tumulong sa kanya nang matumba siya. Wala man lang pumapansin sa kanya na tila ba isa siyang hangin. Maya-maya ay may lumapit sa kanyang piloto din. Palipos po, parang awa niyo na gutom na po ako. Pagmamakaawa ni William. Akala niya ay bibigyan siya nito ng pagkain. Ngunit tinapunan lang siya nito ng basura. Dismaya si William sa ginawa nito. Tumawa pa ito ng malakas. Yan ang nababagay sa'yo. Kadiri ka. Di nababagay dito ang mga mahihirap. Kung ako sa'yo, magpapakamatay na lang ako. Umalis ka na nga dito. Hindi ka nababagay dito. Bawal ang pulubi dito. Nakakabuwisit ang pagmumukha mo. Saad nito at humalakhak at saka umalis. Hindi makapaniwala si William sa sinabi nito. Sadyang napakasama ng ugali nito at walang awa. Napaisip siya. Gano'n na ba talaga ang mga tinulungan niya? Kinain na ng pera ang ulo nila, kaya naging mapagmataas na. Hindi niya maintindihan kung bakit may mga ganoong tao. Kahit kailan, ay hindi na niya mararanasan namang maliit at pantirihan. Ngayon, alam na niya ang pakiramdam ng nasa laylayan. Sadyang napakahirap na ipinanganak na mahirap.
Nagpatuloy siya sa paglimos sa mga dumadaan. Nagbabaka sakali na may isang taong may bukal na loob ang maglimos sa kanya o kaya bigyan man lamang siya ng pagkain ay ayos na sa kanya yon. Ngunit lumipas ang oras, pare-parehong nandidiring tingin lang ang natatanggap niya. Lumapit siya sa isa sa mga piloto. Ngunit pinagtabuyan lang siya ng mga ito. Ano ba? Lumayo ka nga sa akin? Nakakadiri ka. Bakit ba may pulubi dito? Puwisit naman. Lumayo ka nga sa akin, kadiri. Pagtataboy sa kanya nang pinalimusan niya. Umalis ka sa harapan ko. Mamaya kung anong mikrobe makuha ko sa iyo eh. Pagtataboy pa ng mga ito. Parang awa niyo na po. Ang sakit na ng tiyan ko. Gutom na po ako. Pagmamakaawa pa ni William. Wala akong pake. Kahit mamatay ka dyan sa gutom, hindi kita bibigyan. Galit na sigaw pa ng isa. Hindi makapaniwala si William sa mga ugali nito. Akala niya hinahangaan siya ng mga ito, pero puro kaplastikan lang palang mga iyon para maging maganda ang imahe ng mga ito sa kanya. Hindi alam ni William kung bakit gano'n ang mga tao. Rerespetuhin ka lang kapag ikaw ay may pera, pero ipagtataboyan ka kung mahirap ka. Hindi pa rin tumigil ang kahit ilang beses na siyang pinagtatabuyan ng mga ito. Babaka sakali siya na baka may dumating na may mabuting kalooban at paglimusan siya. Hindi pa rin nawawala ang pag-asa niya sa dami ng taong may masamang ugali ay may isang taong may mabuting kalooban. Ngunit dumating na ang hapon ay wala pa rin. Pare-parehong masasamang tingin at pandidiri lang ang natatanggap niya. Nawalan na ng pag-asa ang kapitan nang may dumating na isang janitress at ipinagtanggol siya. Kayo, mga piloto pa naman kayo, pero ang sasama ng ugali nyo. Hindi nyo man lang mabigyan ng kahit anong pagkain ng nangangailangan. Iniinsulto nyo pa at pinagtatabuyan. Alam nyo bang mali ang manghamak ng tao? Porket mayaman kayo, ganyan ang ugali nyo. Pagtatanggol pa ng janitress. Wala kaming paki. Palibasa kasi, pareho kayong hampas lupa, kaya ganyan ang reaksyon mo. Sige na, umalis na kayo sa harap namin. Nakakabwisit ang mga pagmumukha nyo. Saad ng mga piloto. Wala kayong awa. Siguro kinain na ng pera ang mga utak nyo, kaya ganyan na rin yung ugali nyo. Ang masasabi ko lang, sana hindi nyo maranasan ng paghihirap naming mga nasa laylayan. Saad nito. Oo na, umalis na kayo. Ang dami mo pang dada dyan. Saad ng piloto. Nainis naman ang janitress, pero imbis na patulan ng piloto, ay hinila na lang niya paalis si William. Nang makalayo, ay nanghingi ng pagkain si William dito. Bakas sa mga mata ng janitress ang awa. Nakakaawa ka naman. Kumakain ka ba ng itlog na maalat? Pasensya ka na, ito lang yung maibibigay ko. Yan lang kasi yung baon ko eh. Pero sa'yo na lang yan. Alam kong nagugutom ka na. Nabuhayan ng loob si William. Kahit ano ay ayos na sa akin. Ang mahalaga ay maibsan ang gutom ko. Ngumiti ang janitress at kinuha nito sa baonan ng bag at ibinigay kay William. Sa'yo na yan. Ubusin mo ah. Ngumiti naman si William. Salamat. Maraming salamat. Ito ang unang beses na nakakain ng itlog na maalat. At natutuwa siya na sa wakas ay may dumating na rin na may mabuting loob. Umupo ito sa tabi ni William at nagtaka naman si William. Hindi ka ba nandidiri sa akin? Tanong niya. Natawa naman ang janitress. Bakit naman? May sakit ka ba kaya dapat kitang layuan? Tanong nito. Pero nakakadiri ako at marumi. Sagot ni William. Wala naman akong pakialam. Pareho lang naman tayong mahirap. Tsaka alam ko yung pakiramdam na maghirap. Ngayon nga, kahit paano gumagaan ang buhay pero eto, mahirap pa rin. Kailangan kong tiisin ang gutom. Kwento ng janitress. Hindi maintindihan ni William kung bakit tinulungan pa rin siya nito kahit na naghihirap na ito. Pero bakit mo pa rin ako tinulungan kung gayong kailangan mo rin ng tulong? Bakit mo ba tinatanong yan? Tumutulong ako
Kasi kaya ko. At hindi ko kayang pabayaan lang ang mga nangangailangan. Kaya kung kaya ko namang tumulong kahit na mahirap lang ako, tutulong ako. Lumambot ang puso ng piloto sa sinabi nito. Sadyang napakabuti ng puso ng janitress. Kung sino pa talaga ang mahirap, ito pa ang tumulong sa kanya at walang hinihinging kapalit at bukal sa loob. Kaysa sa mga taong may pera at mayaman nga, ngunit masama naman ang ugali. Noon ay napagpasyahan ni William na ibunyag na ang tunay niyang katauhan. Tinanggal na niya ang kanyang wig at ang makeup. Gulat naman ang lahat nang makilala siya. Lalong-lalo na ang janitress. Captain, ikaw yung kapitan ng mga piloto, di ba? Hindi makapaniwalang saad nito. Napanganga pa ito at nanlaki ang mga mata. Ako nga, salamat sa naitulong mo sa akin. Ano nga palang pangalan mo? Nahiya naman ang janitress at yumuko. Cheryl po. Nahihiyang pakilala nito. Dahil may mabuti kang loob, ay gagantimpalaan kita. Natutuwa ako na kahit na mahirap ka, ay nagawa mo pa rin akong tulungan. Sa kabila ng kahirapang nararanasan mo, ay nagawa mo pa rin tumulong sa kapwa. At kahit ganun ang itsura ko, ay hindi ka man lang nandiri at inalok mo pa ako ng pagkain. Sadyang napakabuti ng kalooban mo, Cheryl. Hindi naman po, tumulong lang po ako ng abot sa makakaya ko. Saad ni Cheryl. Nagulat ang lahat at hindi makapaniwala na ang pinagtabuyan at pinandirihan nila ay ang kanilang kapitan. Pinalibutan sila ng mga tao at ang karamihan ay vinidyohan pa sila. Captain, kayo pala yun! Pasensya na hindi namin kayo nakilala. Saad ng mga piloto. Nakonsensya ang mga ito sa nagawa sa kapitan. Sana lang ay kahit na mayayaman at may pera na kayo, ay hindi nyo makalimutan na tumulong sa kapwa, lalo na sa mga nangangailangan. Kung kaya't masaya ako na sa kabila ng lahat, ang babaeng ito ay nagawa pa rin akong tulungan. Kung kaya't gagantimpalaan ko siya sa kanyang mabuting kalooban. At doon nga ay pinabuyaan niya ang janitress. Nalaman niya na nakatira lamang ito sa isang stereotype at walang permanenteng tirahan. Kung kaya't binigyan ito ni William ng bahay at lupa. Masaya naman si Cheryl dahil hindi na siya maghihirap pa. Malaki ang kanyang pasasalamat kay William. Sobrang laki ng pinagbago ng buhay niya simula nang makilala niya si William. Hindi siya makapaniwala na sa simpleng pagtulong lang ay magbabago ang kanyang buhay. Nakapag-aral na siya sa isang pribadong universidad. Nakapagpatayo din siya ng sariling negosyo at ngayon ay lumalago na. At kalaunan ay naging magkaibigan sila ni William. Sobra-sobrang ibinigay nitong tulong sa kanya. Kaya't malaki ang utang na loob niya dito. Masaya din si William dahil sa kabila ng mga taong may masamang ugali ay nakakubli ang isang taong may mabuting kalooban.